And then next, yung shift function niya is C value or constant value. This gives you around 79 constants na hindi nyo na kailangan i-memorize. At mas useful nga to sa Casio kasi sa Casio, kailangan nyo ng back cover for a guide kung anong klaseng constant ba yun. Pero dito, nakasabi na. Diba? So, pipiliin nyo na lang kung ano yung kailangan nyo. Pero sa civil engineering, hindi to ginagamit at all. Like, siguro kailangan nyo to for chemistry, kung may chemistry kayo. Nandito yung mass. I think mass ng proton, neutron, electron. Ayun. Pero normally, even sa civil engineering board exam, hindi to ginagamit. I would say na very useful ito sa high school. Nung high school ako, sana ito yung calculator ko kasi sobrang dami namin nung constants na kailangan i-memorize. And sayang, kung ito lang sana yung calculator ko, hindi ko na kailangan i-hassle yung sarili ko. I can just consult my calculator ano ba ang value ng constants na yun. And yun, ibibigay na siya ng calculator. Tingnan nga natin kung may marirecognize akong constant dito. So we have, I think, ito, mass ng proton, neutron, electron, muon. So, hindi na rin ako familiar sa karamihan ng symbols na ito. Okay. Ano ba yung mga marirecognize ko? Wala ah. Alam ko ito ay speed of light. Yeah, speed of light to, 'di ba? So, 'yun. Kasi sa civil engineering, hindi naman masyadong. Ito ay acceleration due to gravity. Tapos 'yun. Yun lang. I think ito yung ginagamit natin sa gravitational force between two bodies. At ito ay atmospheric pressure. So, ayun, very limited lang talaga yung alam ko na constants. At I think out of all the courses, ang pinaka magti-take advantage nito ay chemistry or physics. So yun, those are yung C-value and convert. Punta na tayo dito sa fraction. This is just the fraction button. So, input nyo lang 9/16. Yan. It just helps you input fractions sa calculator nyo. Meron tayong shift function yan na mixed number. Yan. So, pwede kayo mag-input ng 2 and 1/2. Pero hindi naman ito ginagamit sa civil engineering. Again, mixed number. Palagi tayong improper fraction. So, sana natulungan kayo ng video na ito. If you want more tips like this, subscribe kayo sa aming channel for more future videos. Thank you for watching.